madadagdagan pa ito ng mahigit 8 years din Naku. na pagkakakulong No? dahil nga sa Parang kanilang ano yun, violation nadagdagan sa yan, bank ministro, secrecy law, data privacy at iba pang kaso. Isa na nga dyan sa nagpapatunay at talagang sasabi si Jinky Luistro ay ang mga ginawang aksyon ni Naku. Antonio Trillanes doon Naku. sa committee hearing. Mukhang hindi lang 8 million pesos ang babayaran ni Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro kina Vice President Sara Duterte at Attorney Mans Carpio. Malamang madadagdagan pa ito ng mahigit sa 8 years in jail dahil sa violation ng Pero pag pinag-aralan mo sila, lahat yan may common denominator yan sila mga insan. Ridon, pinatanggal yan dati ni Tatay Digong Duterte. Dilima, ipinakulong din yan noon ni Pangulong Duterte. So, eto na nga mga insan, reaction na insan, muling nagbabalik at maganda tong pag-uusapan natin ngayon mga insan, no? O, laging maganda pag-uusapan natin dito sa ating channel. Wala tayong pag-uusapan na pangit eh. Pangit na nga tayo eh. Pangit tayo pag-uusapan, di ba? Sabi yun ng mga haters ko. Pero sabi ng nanay ko, wapo daw ako eh. Siyempre, nanay ko yun eh. So, pag-usapan natin ngayon mga insan, tong yung pasabog ni VP Sara Duterte at Luistro, pwedeng makulong ng 8 taon. Naku, yan ang bigyan natin ng reaction mga insan. Kung sa akin lang yung mga ganyan low bender na yan, ano pa tawag yun? Bender, tagabali ng batas, dapat din na minsan mapanagot sa batas. Diba? Ang lakas ng loob nito ni Luistro na sabihin, kung walang kasalanan, dapat humarap dito. Tapos sabihin niya, tinago pa asawa ko. Pantid siya. Walang kasalanan, di mo hinarap, ba't mo tinago? O, di ibig sabihin may kasalanan yung asawa mo. Di ba? Talaga si Luistro Ay, nako, galing mo talaga ha. So, ito, mga dyan, simulan na natin to nang makarami tayong tawa si reaction dito kay Luistro. malamang madadagdagan pa ito ng mahigit 8 years din Naku. na pagkakakulong No? dahil nga sa Parang kanilang violation nadagdagan sa yan, bank Ministro, secrecy law, data privacy at iba pang kaso. Isa na nga dyan sa nagpapatunay at talagang sasabi si Jinky Luistro ay ang mga ginawang aksyon ni Naku. Antonio Trillanes Naku. doon sa committee hearing Trillanes sa talaga, mini trial pinahamak mo si sa Luistro. Kongreso kasama ang AMLAC na kung saan in-expose at isinapubliko nila ang bank records ng mag-asawang Vice President Sara at Attorney Mans Carpio. Ayon pa sa post ni Jay Sonsa, mukhang hindi lang 8 million pesos ang babayaran ni Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro kina Vice President Sara Duterte at Attorney Mans Carpio. Malamang madadagdagan pa ito ng mahigit sa 8 years in jail dahil sa violation ng bank secrecy, Bayad data din ng 8 privacy million, kulong pa ng at 8 iba taon. pang kaso 8-8 dahil sa yan. Trillanes, AMLAC Unlawful Acts sa mini trial sa House Committee on Justice na pinamumunuan at pinangasiwaan ni Madam Chararat. Chararat. Chararat, ano natawa ko sa Chararat? Well, tandaan natin, ang committee is not immune to suit if they have violated Tama. certain law. Tama. They are answerable and they will have to go to prison. Kasi tandaan natin, tanging court lamang o dapat mayroong court order. Tanging korte lamang ang po pwedeng mag-utos sa bangko kung kinakailangang Sila, i-release ang piling bank korte. records ng isang Piling individual. korte. So, papaano na nito? Sina Luistro at si Trillanes, ano? Well, ngayon, malakas ang loob nila kasi kaalyado nila Tama na. ang kasalukuyang Kanila yan, administrasyon. kanila pa eh. Pero paano na pag 2028, pag si Pag napalitan Vice na. President Sara na ang naging presidente, wala na ditong benda law. Kailangan Wala lang na. masunod ang ating konstitusyon. At pagdating nga dito,
sa restitution na sinasabi ng House of Representatives ng Committee on Justice na dapat ibalik daw ni Vice President Sara yung pondo ng confidential funds na mahigit 400 million ang sinasabi dun sa notice of disallowance. Pero itong si Attorney Michael Powa, abay wala pa rin palang natatanggap mula sa COA patungkol nga sa notice of disallowance na ito. Maging si Vice President Sara nga, hindi pa na-serve ng copy ng notice of disallowance na ito. Pero bakit inanunsyo agad ng Kamara na ibalik ng OVP ang pondo ng confidential funds? Gayong maging ang COA, hindi rin nag-issue sa Office of the Vice President ng notice of disallowance. At kung pag-uusapan naman natin ng patungkol sa restitutions, ay ayon kay Attorney Michael Powa, hindi pa napapanahon para pag-usapan ito. Oo nga't nag-decide na ang commission proper, pero wala pang kopya ang Office of the Vice President, maging ang council niya. At hindi pa nga ito final, dahil nga may mga remedies pa na po pwedeng gawin ng officials ng OVP. At ang notice of disallowance nga na ito ay appealable pa sa Korte Suprema. At kung ano ang magiging desisyon ng Supreme Court ay doon lamang magiging final o final ang usapin sa notice of disallowance. So hindi pa napapanahon ang restitution na sinasabi ng Committee on Justice. Para sa buong detalye, panoorin natin ang video na ito. Hindi pa po panahon para pag-usapan ang restitution because hindi pa po final yung decision. I think you're referring to the decision of the Commission proper. I'll be very candid. Nandun ako sa hearing na yun di ba? Kung napapansin nyo, sumisilip nga ako sa phone ni Attorney Camora. Kasi, nagulat ako, the Office of the Vice President or the persons that are accountable, allegedly doon sa ND, hindi pa sila naserban ng copy ng ND bago in-announce yung decision na yun. announcement. Hindi pa sila naserban ng copy ng ND bago in-announce yung decision na yun. In fact, hanggang ngayon, wala pa rin kaming natatanggap. Ang natatanggap pa lang namin ay syempre yung galing sa house na binibigay nila sa amin. Pero yung mismong from COA itself, and I keep on checking with the accountable officer's name in that decision, kung nakuha na nila or kami bilang councils, wala pa rin kaming natatanggap actually. Now, ngayon, pagdating sa restitution, hindi pa po panahon para pag-usapan ang restitution because hindi pa po final yung decision na yan. Let me clarify that. After a decision is rendered by the Commission proper that is adverse, in this case, to the accountable officers of the OVP, meron pa pong 30-day period in which we can file an MR or we can, or actually, upon denial of the MR or motion for reconsideration, we will go up to the Supreme Court based on Rule 64 of the Rules of Court. At yan po ay nasa COA rules mismo. So we just wanted to clarify para lang klaro tayo lahat dito. The Commission proper has decided, yes, wala pa kaming kopya. And secondly, hindi pa po final yan dahil may remedies pa po ang mga officials ng OVP. Again, motion for reconsideration within 30 days and then upon denial, kung naman ang balance ng 30-day period na yon ay maaari pa kaming umakyat sa Supreme Court on Rule 64. At yun lang po sa desisyon ng Supreme Court magiging final itong disallowance. So in malinaw napaaga ang announcement ng Committee on Justice ng mga buwayang kongresista na ito na pinasasauli nila. Yun na nga minsan di ba? Malinaw yung gusto nilang gawin, di ba? Siraan si VP Sara Duterte. O ayan na, pinababalik na ng COA. Di ba? Yung confidential fund mo, di ba? Illegal talaga yung ginawa mo, pinababalik na. Wala pa nga, hindi pa nga final yung desisyon. Inunahan nyo na kagad. Porkit ba tau-tauhan nyo na yung nasa COA ngayon? Di ba mga insan? Kung sakali na masyadong makitid ang isip mo, mapapaniwala ka kaagad nito nila Yun ang mga kongresista na to Tonggrekista. Tama ba? Tonggrekista. Basta, milig sa tong. Mapapaniwala ka kaagad sa kanila gusto nilang palabasin. Pero pag pinag-aralan mo sila, lahat yan may common denominator yan sila mga insan. Ridon, pinatanggal yan dati ni Tatay Digong Duterte. Dilima, ipinakulong din yan noon ni Pangulong Duterte. Luistro,
Walang utang na loob, may utang kila VP Sara Duterte. Abante, hindi nanalo yan. 'Di ba? Dahil kay VP Sara Duterte. Kinampanya niya yung kalaban niyan doon. Oh, Trillanes lalo na. Galit na galit yan kay Digong Duterte dahil nga hindi siya sinama sa hindi siya pinili bilang maging vice presidente niya. 'Di ba? Sila Dokno, alam naman natin na pinangalanan na yan sila, na kabilang yan sila ng mga NPA. 'Di ba? At siyempre galit nga sila dahil nare-rectag daw sila. Pero mismo si Joe Masiso na nagsabi na kabilang yan yung samahan nila sa NPA. Hindi naman sa atin ang galing yan, mga insan. Mismo sa leader nila. Oh, pero ano yan, pilit na binubuwag yan noon ng panahon ng mga ni Duterte. At binuwag din yan ni VP Sara nung mayor siya doon sa Davao City. Diba? Lahat yan may common denominator. Isa lang, galit sa mga Duterte. Kaya nagsama-sama silang lahat ngayon para pabagsakin yung mga Duterte. O, diba? Malinaw yan. Kung hindi mo gagamitin yung pag-unawa mo at yung malabnaw na isip mo lang, masyado ka magpapauto dito, eh malilin lang ka talaga nila. Pero gaya nga ng sinabi ko, mas marami ng mga matatalino, mas marami ng magaling mag-isip ng mga Pilipino at di na nila basta-basta nabubudol sa mga gantong estilo nilang propaganda. So, tuloy natin ito, mga insan. Yung pondo ng confidential funds mula sa OVP, wala pa naman palang finale na resulta, finale na hatol. Nilabas agad nila. Available pa ito sa Korte Suprema. Marami pa palang pagdadaanan. Ang Committee on Justice, kayo na ba? Ang ating Korte Suprema, kayo na ba ang mas mataas sa ating Supreme Court? At maiba tayo sa usaping fake news. Dito galit na galit si Antimo Claire Castro. Ang sabi nga niya kamakailan, salot daw ang fake news. Pero dito sa ating ipapakitang video, bumalik sa kanila, sa sarili nila, ang kanilang sinabi. Sila ang salot. Panoorin natin ito. Naglabas po ng recent video statement si Senator Amy Marcos regarding the state of health of the President. Ano pong comment? Diyan ako natawa kay Claire Castro. Ano bang sinabi? Salot daw. Sinabi niya, hindi sila nakikita, di ba? Right? So ano alam niya? So fake news siya. Pakainom po na Hindi yung mga fake news ngayon. Ay. Hindi po natin Aray. kung ano pong nire-report ng mainstream media at kung ano po ang nakikita niyo mismo sa Pangulo kapag kayo po ay sumasama sa event ng Pangulo. Yun na lang po ang mas importante. Huwag na po natin palawakin ang mga fake news peddlers. Hindi po natin sila kailangan dito sa ating lipunan. Salot sila. Lagi di ka namin kailangan, Auntie Claire. Ay, iba din. Salot sila. Salot ang fake news. So yun na nga, paano ba bumalik sa kanila yung salitang fake news? Back to you pala At yun. sino ba talaga ang totoong fake news? Hindi ba't kamakailan lang ang ibinalita ni BBM? Eto, ang sabi niya, nahuli na si Zaldico. He is now detained in Prague after crossing into the Czech Republic without proper documentation and is currently in the custody of Czech authorities. We are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and to arrange for his return to the Philippines at the soonest possible time. We will keep the public informed as developments unfold. So yun ang balita, no? Yun yung pabibo agad na binalita ni Mr. President. Pero ang katotohanan ay hindi naman daw pala na-aresto itong si Zaldico. Oh, paano na yung narrative ninyo? Auntie Claire, sino ang totoong fake news? Sayang lang sayang yung confidential intelligence funds ng Office of the President. Abay, bilyong-bilyon, di ba? Oo, Tapos sayang ganito lang ang yung makakalap niyang impormasyon na fake news pa siya. Saan kaya Na kung dinala yun? sino man yung nautusan niya. O ito yung Baka depensa nalagay sa ni maleta. Auntie Claire, sabi niya. Hindi nanggagaling sa Pangulo ang salitang aresto. Ang sabi ng Pangulo ay nasa kustodiya ng Czech Republic si Zaldico. Dahil sa kakulangan sa proper documentation, nahuli si Zaldico due to immigration concerns. Naku po, Lalo Auntie fake news Claire. ka, Auntie Claire. Nakita mo ba yung post ni Mr. President sa kanya malamang Facebook Nahuli na. account? Na yan ang Hindi, naka-highlight aresto to. na. Nahuli na.
Si Saltico. Sa Anticlear talaga, malilimutin na. Palpak din naman talaga ang intelligence funds ng Office of the President. Sayang no, bilyong-bilyong piso ang ibabahagi sa'yo ng Intel. Fake news pa. Nakakatawa, no? At ang tanong, sino ang tunay na fake news? Abay, i-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like yan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Kita-kit sa susunod na video, Robin Sweet. Ang galing talaga niya, no? Mga insan, no? Kaya sarap gawa ng reaction video. Yung mga sinasabi niya, eh. Yung nakakatawa, dahil si Auntie Claire, sinabi niya na salot daw yung mga nagpe-fake news. Pero sila na lang ng Pangulo yung fake news. Di ba? So, ano yung sabihin niya? Sila yung sa? Oo, dugtungan nyo na lang kung ano sila. Sa ano lang naman ang galing yun, eh. Di ba? At Registro, mag-ready ka na. Naku, yaki ka. Pag bumaliktad talaga ang lahat, kapag talaga sinabi natin, di ba, na ang buhay ay parang gulong lang yan, umiikot. Pag nagkataon na kayo naman ang nasa ibaba, dari talaga kayo. Hindi na kayo makakausad paakyat. Panigurado yan. Enjoy nyo lang ngayon dahil inyo pa ang administrasyong ito. Pero pag bumaliktad ang panahon at naging iba na, diyan na magkakaalaman, diyan na magkakasingilan. So, yun mga insan, maraming salamat sa inyong panonood. At syempre, huwag nyo kalimutan mag-subscribe dito sa ating channel. Ingat po kayo palagi. Paalam po.